Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kabanata 7, talata 21 hanggang 29. Ang mabuting balitang ating ngayong pinagninilayan ay patungkol sa mga taong hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bagamat sinasabi nila na nakinig sila sa salita at pagpapahayag ng mabuting balita at umabot pa na sila rin ay nagpahayag ng mga mensahe ng Diyos sa ibang tao. Ang ibig sabihin, narinig nila ang salita at ipinahayag nila ang salita ng Diyos. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Sapagkat, sabi sa ebanghelyong ito, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ng Diyos ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Nililinaw ng ebanghelyong ito, may salita na pinapakinggan ang tao mula sa Diyos. Ngunit iba ang pagsasagawa at pagsasabuhay nito. Ang mga hindi makakapasok sa kaharian ng langit ay nakinig ng salita. Ipinahayag pa ang salita sa ibang tao. Ngunit may kulang. Hindi naisagawa at hindi naisabuhay ang mga salita ng Diyos. At ipinapaliwanag ng ebanghelyong ito, ano ang palatandaan na ang isang tao ay nagsabuhay ng salita ng Diyos at ang isa namang tao ay hindi isinabuhay ito. Ipinaliwanag ng Panginoon na ang taong nagsabuhay ng salita ng Diyos, pumasok sa kalooban ng Diyos, ay katulad ng isang taong itinayo ang kanyang bahay sa bato. Ibig sabihin, ang kanyang buhay ay nakasalig sa matibay na bato. Kaya dumating man ang malalakas na unos, bumahaman at binayuman ng malalakas na hangin ang kanyang bahay, hindi ito gumuho. Ang ibig sabihin ng isang taong nagsasagawa at nagsasabuhay ng salita ng Diyos, totoo darating yung mabibigat na bagyo, mga unos na nag-aalimpuyo sa kanyang buhay, mabibigat na suliranin, mga problemang napakalaki, ngunit hindi siya kayang pabagsakin sapagkat naisagawa niya at naisabuhay niya ang salita ng Diyos na kanyang tinanggap. Ang isang tao na hindi makakapasok sa kaharian ng langit ay isang taong hindi naisagawa ang mga salita. At sinabi rin ng Panginoon na ang taong ito, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng unos, sa gitna ng malalakas na hangin, ng pagbaha ng tubig, ay gumuguho, bumabagsak. Ang ibig sabihin, isang taong hindi naging matibay ang pananampalataya sapagkat hindi naisabuhay at naisagawa ang napakinggang salita mula sa Panginoon. Kaya nga tayo ay inaanyayahan ng mabuting balita ngayon na araw-araw tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Ito ay mahalaga at ito ay mabuti. Ngunit sana ay hindi magwakas doon. Hindi matapos sa pagtanggap lamang ng mga salitang mula sa kalangitan. Inaanyayahan tayo ng mabuting balita ngayon na ang mga salitang ito ay maging laman, maging totoo sa ating buhay. Makita ng ibang tao. Makikita ito ng ibang tao kung paano tayo ay nananatiling nakatayo sa gitna ng mga pagsubok, hilahil at suliranin ng ating kasaysayan. Ang mga taong ito ay magtatanong at ayun ang panahon upang ipahayag natin na ang nagpatibay sa atin kung bakit hindi tayo bumabagsak at gumuguho ay ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus
isang salita na naging laman. Dumating ang unos, dumating ang bagyo, siya ay nagdusa, siya ay ipinako sa krus, siya ay namatay. Ngunit dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay kaisa ng kanyang Ama sa kalangitan, siya ay muling nabuhay. Ito ang pangako na ating tinatanggap. Ang salitang ating pinapakinggan ngayon na sa araw-araw ay panawagan sa ating maging laman. Totoo, minsan tayo ay nalulugmok, tayo ay bumabagsak, tayo ay napapagod. Ngunit tayo ay mga anak ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng bagyo, mayroon tayong pananampalataya na darating ang payapa at tahimik na bukas. Pagkatapos ng gabi, alam natin na darating ang liwanag ng isang bagong umaga. Pagtapos ng maghapon at mahabang kapaguran sa paggawa sa buong araw, alam natin na naghihintay ang isang payapang tahanan kung saan tayo hihimlay. At ito ang pangako ng mabuting balitang ito. Makinig sa mga salita ng Diyos, isagawa at isabuhay ito, at tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit, kung saan sasabihin ng Panginoon sa atin, nakikilala ko kayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.